Nalungkot nga ang ating bida at naupo na lang sa sulok matapos malaman na hindi pa siya makakaalis sa lugar na ito matapos ang effort niya sa pagkuha ng mga blessed stones. Akala nga daw niya ay perpekto na ang plano niya pero hindi at may hadlang pa din sa huli. Inutusan nga ni Takashima ang kanyang mga tauhan upang kunin ang lahat ng blessed stones at dito na sila mag-set up ng altar. Kaya iniisip ng ating bida na malalaman na nilang nawawala ang lahat ng blessed stones nila kaya naman kailangan na daw magtago ng ating bida. Dahan-dahan nga itong umalis mula sa kanyang upuan habang ang lalaki namang may brown na buhok ay tahimik lang at pinapanood siya. Kaya naman ang tanungin ng lalaking may itim na buhok kung ano ang tinitignan niya at nasaan na ang katabi niya, ay sinabi naman ng lalaking may brown na buhok na, hindi ko alam magkakamuka naman lahat ng E-rank baka andyan lang yun sa tabi-tabi. Nagpalit nga ng muka ang ating bida pero sana daw ay walang maghanap kay Yamada, nang bigla naman sumulpot ang gerang na ito at tinatawag ang ating bida. Pero natigil ang usapan nila nang sumigaw sila Takashima matapos malaman na ang 92,000 blessed stones ay nawawala. Hindi nga makapaniwala ang mga ito at konti lang daw ang natira sa kanila kaya napapatanong ang mga ito kung sinong baliw ang nagnakaw ng lahat ng blessed stone nila. Masyado nga ang galit ni Takashima dahil inipon daw niya ang mga blessed stones na ito upang magamit sa formation, kaya naman napapatanong din ito kung sino ang may gawa nito at kung nasaan na ang mga nagbabantay sa storage room nila. Sinabi nga ng mga ito na si Yamada ang head ng external security at kasalukuyan nilang hinahanap na ito, habang ang ating bida ay tuwang-tuwa naman dahil inaasahan na daw niya ito. Muli nitong hinanap si Miyazaki at Kuriyama upang tanungin sa kung anong kapabayaan ang ginagawa nila, pero hindi naman daw nila alam at hindi pa nila nakikita ang mga ito habang ang ating bida ay tamang nude lang sa eksena. Sinabi nga ng Detective Conan na gerang na ito na isa lang ang malinaw na katotohanan. Malamang daw na si Miyazaki at Kuriyama at tinangay na ang lahat ng blessed stones nila kaya hindi na din makita at nagpapakita ang mga ito, na pinaniwalaan naman ng mga Cole Okoy na ito kaya nagbigay ng sunod-sunod na negative points si Takashima. Hindi nga daw inaakala ng ating bida na gagamitin ni Takashima ang blessed stone sa pag-set up ng formation, kaya ang ibig daw sabihin nito ay naabala o napigilan niya ang plano nitong mag-breakthrough, napapaisip naman ng ating bida kung swerte ba talaga siya. Dahil hindi naman daw niya sinasadya ito pero nakapagdulot siya ng malaking problema kay Takashima sa pagkuha niya ng blessed stones, pero pag sinasadya niya daw mag-set up ng plano niya ay palaging sablay. Galit na galit nga itong si Takashima dahil nais niya daw sanang gamitin ang blessed stones bilang replacements, pero mukhang wala na daw itong pagpipilian kundi gamitin ang primitive na pamamaraan. Sinabi nga niya sa kanyang mga tauhan na alam na nila kung ano ang dapat nilang gawin. Patungo nga ang mga ito sa grupo ng mga pangkaraniwang tao, kaya naman iniisip ng ating bida kung ano na ang nangyayari at kung ano ang gagawin nila sa mga taong ito, na napapatanong na din sa kung ano ang gagawin nila. Isa-isa nga nilang pinatay ang mga pangkaraniwang tao na ito na wala namang magawa kundi subukang tumakbo upang iligtas ang kanilang buhay at sarili. Masyado naman ang gulat ng ating bida sa kanyang mga nasasaksihan, iniisip nga nito kung tao pa ba talaga ang mga kamisyon na ito. Dahil parang hayop na lang kung patayin nila ang mga pangkaraniwang tao. Nakatulala nga lang ang ating bida habang pinapanood niya sila at nagkalat ang dugo sa sahig. Napapatanong naman ang mga ito sa kung ano ang ginagawa ng mga personal guards ni Takashima, dahil tila gumuguhit daw sila gamit ang katawan ng mga ordinaryong tao. Isang malaking formation nga ang ginawa nila gamit ang mga katawan at dugo ng pinatay nila. Kaya naman iniisip ng ating bida kung nababaliw na ba si Takashima dahil maging mga sarili nitong tauhan at miyembro ng kamisyo ay gagawin niyang sacrifice. Bigla namang nagulat ang ating bida nang tawagin siya ng lalaking ito at sinabing tumulong siya sa paglalagay ng blessed stones, pero ingatan niya daw ang mga ito dahil konti lang ang blessed stones na meron sila ngayon. Habang hawak nga niya ang mga blessed stones ay tinanong niya ang lalaki kung ano ang formation na ito, sinabi lang naman ng lalaki na tanga ka ba? Hindi mo ba nakikitang isang formation ito at ang formation na ito ang tutulong kay Master Takashima upang mag-breakthrough siya sa A-rank? Muli tinanong niya ang lalaki kung isasakripisyo din ba sila ni Takashima, sinabi naman ng lalaki na siguradong mangyayari daw ito, pero hindi naman daw sana nila kakailanganin ng madaming tao kung hindi lang nawala ang blessed stones nila, at nang tanungin ng ating bida kung willing ba niyang isakripisyo ang kanyang buhay ay sinabi nitong ang matulungan si Master Takashima na mag-breakthrough sa A-rank sa tulong ng pagsakripisyo ko, upang magapi ang mga kalaban at mailigtas ang buong organisasyon ng kamisyo ay isang malaking karangalan para sa akin. Kinilabutan nga ang ating bida nang marinig niya ito at sinabing baliw na talaga ang mga miyembro ng kamisyo,
Dahil nais daw ni Takashima ang buhay nila pero sila pa mismo ang nagbigay ng sandata upang mapatay sila nito. Tinanong nga ng lalaking ito kung isasakripisyo ba niya silang lahat, pero biglang tumagos ang isang patalim sa kanyang dibdib, at sinabi ng lalaking ito na huwag mo nang subukang magsalita ng kahit ano upang bigyan ng pag-aalinlangan ang paniniwala ng lahat ng tao dito, at pinuri naman ni Takashima ang ginawa ng lalaking ito. Sinabi nga ng mga ito na kasalukuyang inaatake ngayon ang komisyon ng malakas na kalaban, at malamang sa pati ang bansa nila ay mawasak, kaya mas mainam na daw ang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan, kaya ito na nga daw ang oras upang isakripisyo nila ang kanilang buhay para sa komisyon. Habang ang iba ay isinisigaw na mas mainam pang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan, ay tumakbo naman ang isang lalaking ito dahil ayaw niya daw isakripisyo ang kanyang buhay, pero hinaranggan sila ng isa sa mga personal guards ni Takashima kaya naman nakikiusap ang mga ito dahil ayaw pa nilang mamatay. Iniisip nga ng ating bida na mayroon pa naman palang may matinong utak sa komisyon pero kakaunti na lang daw kaya nakakaawa umano ang mga ito. Gayunpaman ay kailangan niya umanong makaisip ng plano upang pigilan ang ritual na ito. Dahil pag naging A-rank si Takashima ay siguradong mamamatay silang dalawa ni Coral, at dahil nagpunta daw si Coral dito para sa kanya ay kailangan niyang ipakita ang sinseridad niya at huwag hayaan na may mangyaring masama kay Coral. Kailangan nga din daw niyang humanap ng pagkakataon upang sabihin kay Coral na buhay pa siya, upang matanggap o bayaran pa din siya sa ipinangako nitong 500,000 euros, pero mukhang may nakakalimutan umano ang ating bida. Hanggang sa masipa niya ang isang blessed stone, kaya naisip nito na blessed stones nga ang susi, kailangan niya daw nakawin ng mga blessed stones na ito upang madelay ng konti ang ritual na gagawin nila. Mabilis nang dinampot ng ating bida ang mga blessed stones na inayos nila sa formation, hanggang sa ilang sandali pa ay sunod-sunod na ang pasok ng negative emotion sa kanya matapos nilang mapansin na may nagnanakaw sa mga blessed stones. Ilang sandali pa ay sinabi nga ng lalaking ito na tumabi na muna ang mga D-rank at E-rank at silang mga C-rank na daw muna ang maghahanda sa formation, at hindi nga daw makapaniwala ang lalaking ito na may magnanakaw pa ng blessed stone sa ganito ka-critical na sitwasyon. Habang nakaupo nga ang ating bida ay iniisip nito na sablay ang plano niyang nakawin ang mga blessed stone sa formation dahil napansin nila agad ito, kaya naman kailangan niya daw mag-isip ng ibang paraan upang mapigilan si Takashima. At dahil sa malapit ng matapos ang formation ay kailangan na daw niyang kumilos. Pero nagulat ang ating bida, dahil agad na nagsimula ang ritual at unti-unting nagtungo kay Takashima ang dugo o pulang enerhiya na ito, habang sinasabi niya na hindi makakalimutan ng komisyon ang contribution nila. Sa pagsara ng kanyang mga mata ay kasabay nitong tumulo ang dugo, pero biglang tumayo ang ating bida at sinabing sandali lang, dahilan upang magbigay ng negative point sa kanya si Takashima dahil sa mental damage na dulot nito o pag-istorbo sa ritual. Habang nagkahawak nga sa batok ang ating bida ay sinabi niyang kailangan niyang magtungo sa restroom, dahilan upang lalong magalit sa kanya si Takashima at tuluyan na daw siyang pagpapahingain nito. Pero mabilis naman niyang ginamit ang divine water, kaya nagulat si Takashima at sinabing ikaw ang 9th dragnet, nagpalit nga ng anyo ang ating bida at naging dragon end din ang divine water niya. Sinabi naman ni Takashima na matagal ka na naming hinahanap, kung saan gumawa pa kami ng patibong para lang sa'yo, pero sino ang mag-aakala na andito ka lang sa base namin at nagtatago, pero tamang-tama ang paglabas mo dahil magiging stepping stone kita sa pagiging A-rank ko. Napansin naman ng ating bida na mabilis ang pagtaas ng enerhiya na nakapalibot kay Takashima, at nag-umpisa na nga daw itong absorbahin ng bloodlines mula sa formation, pero naisip niya na kayang absorbahin o tunawin ng divine water ang lahat ng bagay. Kaya naman ginamit niya ang divine water upang absorbahin at sirain ito ang formation, pero ilang sandali pa ay walang pagbabago na nangyari kaya iniisip ng ating bida na unbreakable ang formation na ito. Lalo namang nagalit si Takashima dahil sa panggugulo ng ating bida sa ritual upang makapag-breakthrough siya. Kaya naman papatayin niya daw ito at ginamit nga niya ang kanyang kapangyarihan at mga tao sa paligid niya upang mailabas ang dragon blood. Sunod nito ay inatake niya ang ating bida gamit ang dragon blood, habang ang ating bida naman ay iniisip lang na isasakripisyo ni Takashima ang lahat ng tao dito upang lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan. Dinamit naman niya ang divine water upang salubungin ang blood dragon ni Takashima. Pero unti-unti siyang napa-atras ng maging tatlo ang Blood Dragon kaya naman nahihirapan sa pagdepensa ang ating bida. Pero ilang sandali pa ay lumabas muli ang isa pang Blood Dragon sa likod niya, na sinubukan naman niyang iwasan pero tinamaan pa din siya nito dahilan upang magsuka ng dugo ang ating bida,
Mukhang nagkamali nga daw ang ating bida, dahil hindi niya kayang sirain o talunin ang blood formation na ito. Pero napansin naman niya na mula nang magsimula ang ritual ay hindi pa umaalis si Takashima sa sentro nito, at isa lang daw ang ibig sabihin nito, hindi maaaring umalis si Takashima sa sentro ng formation. Ilang sandali pa ay may pagsabog na nangyari at nakita nila ang kidlat na nagliliwanag mula sa butas na ito. Iniisip nga ng ating bida na kung si Coral ito ay malamang sa may pag-asa silang sirain ang formation, habang iniisip naman ni Takashima na wala na siyang sapat na oras upang tapusin ang ritual. Pero bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses, habang napapalibutan nga ng mga ito si Coral ay sinabi ng lalaking ito na, "Kung magpapatuloy ka sa pagpaslang mo ay mapipilitang lumaban ang buo naming clan kahit pakapalit nito ay ang aming buhay." Tumawa nga ng malakas si Takashima nang marinig niya ang lahat ng ito. Dahil hindi niya daw inaasahan na ang secret clan ng conservatives ay tutulungan sila upang matapos ang pag-breakthrough niya. Kaya naman daw bibigyan niya ang mga ito ng malaking gantimpala para sa malaking contribution nilang ito. Inutusan nga ni Takashima ang mga personal guard niya upang atakihin ang ating bida at makapag-buy time upang matapos ang ritual, at muli din niyang inatake ang ating bida ganon din ang mga guards niya. Kaya iniisip nito na hindi aabot si Coral sa oras upang sirain ang blood formation. Iniisip nga ng ating bida kung anong spiritual tools pa ba ang meron siya upang magamit kay Takashima. Mas malakas man daw si Takashima sa kanya pero limitado naman ang galaw nito. Ang gourd ay hindi naman niya magagamit at ganun din ang sun mirror, at ang natitirang spiritual tools na nga lang daw niya ay ang kanyang sibat at ang flying sword, pero dahil sa bloodline at blood dragon ay mahihirapan daw siyang mapinsala ito gamit ang kanyang sibat at flying sword. Bigla namang nakarinig ng kakaibang tunog ang ating bida, habang ang isa sa guard ni Takashima ay palihim na umatake sa kanyang likuran, pero napansin naman ito ng ating bida kaya bago pa tumama ang pag-atake niya ay nagamit nito ang Divine Water upang sanggahin ang kanyang pag-atake at patayin ito. Ang pinagmumulan nga daw ng kakaibang tunog ay ang kanyang Snow Mountain, dahil matapos ang mahabang panahon ay malapit na itong tuluyang masira, iniisip nga ng ating bida na may isang taong na-expand ang ilog sa dagat. Matapos nito ay nabuo ang Snow Mountain at nag-cast ng Sword Wheel at malamang daw ay ito na din ang pagkakataon o pwede niyang magamit upang malagpasan ang panganib na kasalukuyan niyang hinaharap. Habang nakasunod pa din nga sa kanya ang Dragon Blood ay iniisip ng ating bida na hindi siya pwedeng tumigil, dahil kailangan niyang sirain ang formation at malapitan si Takashima matapos tuluyang masira ang Snow Mountain niya. Pero sinalubong naman siya ng mga personal guards ni Takashima habang sinasabi na wala ka ng tatakbuhan. Iniisip nga ng ating bida na masyado siyang nakafocus sa Blood Dragon at nakalimutan na niya ang mga taong ito, na bigla namang nagulat dahil may umaatake sa kanila mula sa likuran nila. Sinamantala naman ng ating bida ang pagkakataong ito upang tapusin ang kanilang buhay gamit ang kanyang sibat, habang iniisip kung sino ang tumutulong sa kanya. Sinabi nga ng lalaking may brown na buhok na siya na ang bahala sa mga guards na ito at ang ating bida naman na ang bahala kay Takashima. Sinabi nga nito na sabay-sabay silang sumugod upang patayin ang isa pang spy na ito, na sinasabi lang namang hindi niya pinagsisisihan ang pagsisilbi niya sa Dragnet at Cathay, sa pag-alis nga nito ng kanyang robe ay bigla siyang naglaho. Ilang sandali pa ang nakalipas ay isa-isa niyang pinapatay ang mga ito, sinabi nga nito sa ating bida na sana maging tungpaw ulit sila sa susunod na buhay o isuot ang parehas na uniform at maging magkaibigan. Habang nakatingin nga ang ating bida sa kanya ay na-realize nito na gumagamit ito ng puwersahang pag-awaken, kung saan sa bawat segundo na lumilipas ay nakukonsumo nito ang kanyang buhay kapalit ng pansamantalang lakas o kapangyarihan, dahilan upang magapi niya ang mga guards na ito pero hindi niya din naman maiwasan ang lahat ng pag-atake nila. Gayunpaman ay patuloy pa din ito sa pagpaslang sa mga ito upang mabigyan ng sapat na oras ang ating bida, upang sirain ang blood formation. Habang iniisip nga ng isang ito kung napatay na niya ang spy ay bigla siyang sinaksak nito. Patuloy nga ang laban nila hanggang sa ayalang sandali pa ay nasaksak siya ng mga ito sa kanyang likuran, pero tinignan niya lang ito ng masama gamit ang kanyang mga mata na lumuluhan na ng dugo, at habang napapatanong nga ang mga ito sa kung paano ito nangyari ay inatake at pinatay niya ang mga ito. Tumawa pa nga ito ng malakas at sinabing siya si Liu Ziyu mula sa Dragnet and Snares, at hinahamon niya ang lahat ng mga matatapang at nagtatapang-tapangan sa lugar na ito, habang ang ating bida naman ay iniisip na sinasakripisyo ng lalaking ito ang kanyang buhay. Natatakot at nagtuturuan na nga ang mga ito sa kung sino ang unang aatake,
habang ang iba ay napapatanong kung isa daw ba siyang berserker kaya naman tinawanan niya ang mga ito at tinawag na mga duwag. Pero nang masuka siya ng dugo ay sinabi nito na dapat ay hindi siya nagyabang at dapat hindi niya sinabi na siya na ang bahala sa kanilang lahat. Ilang sandali pa ay muli itong nasuka ng dugo kaya naman inilabas niya ang isang laruan at sinabing matagal na siyang hindi nakakauwi. Hanggang sa mapaluhod na ito ay sinasabi pa din niyang namimiss na niya ang soybean paste noodles sa kanilang bansa. Hanggang sa unti-unti itong nawala ng buhay kasabay ng pagkakahulog ng larwang ito, masyado naman ang tuwa ni Takashima dito at sinabing ito ang napapala ng mga kumakalaban sa Kamishu, kamatayan. Nalungkot naman ang ating bida nang makita niya na matay na ito at hindi nga daw niya inaasahan na ang una nilang pagkikita ay siya na ding huli, pero wag daw itong mag-alala at hindi niya hahayaan na mawala ng saysay ang pagkamatay at sakripisyo niya. Sinabi nga ng ating bida na pipigilan niya na mag-breakthrough si Takashima kahit na anong mangyari. Dahan-dahan namang tinaas ni Takashima ang kanyang mga kamay habang sinasabi na anong magagawa na si Rank na katulad mo. Kasabay nga ng pagtaas ng kanyang kamay ay ang pag-atake ng Blood Dragon sa ating bida. At sinabi ni Takashima na salamat sa kusang loob mong pag-aalay ng iyong buhay sa akin habang papalapit ang Dragon Blood sa ating bida. Pero sinabi nitong sino ang may sabi na ibibigay ko sa iyo ang aking buhay habang nilalabas ang kanyang sibat. Sa pagdilat nga ng kanyang mga mata ay sinabi niyang nais pa niyang umuwi at makabalik kay Xiaoyu habang hinahanda ang kanyang pag-atake. Sa paghagis nga ng sibat ng ating bida ay naramdaman ni Xiaoyu na hinihiram ng ating bida ang kapangyarihan ni Jia, at malamang nga daw na nasa panganib si Lu Shu. Tumingin nga ito sa kalangitan at sinabing sana bumalik ng ligtas at buhay ang ating bida. Samantala nagdulot naman ng malakas na pagsabog at pagyanig sa lugar ang sagupaan ng atake ni Takashima at ng ating bida, at unti-unti ngang nabubutas o tumatagos ang sibat ng ating bida sa matinding depensa ng Blood Dragon kaya naman makikitang nahihirapan nitong si Takashima. Pero sinabi ng ating bida na hindi pa tapos ang atake niya, inilabas nga nito ang lahat ng kanyang sibat habang patuloy na humihiram ng lakas kay Jia. Ilang sandali pa ay sabay-sabay niyang hinagis ang mga ito, upang muling atakehin ng Blood Dragon at pinasunod pa niya ang Divine Water at ilang sandali pa nga ang nakalipas ay nawasak ang Blood Dragon at tumagos ang mga sandata ng ating bida dito at nagdulot ng malakas ng pagsabog. Pero nakangiti lang naman si Takashima at tinatanong ang ating bida kung sa tingin ba nito ay kaya niya siyang saktan habang napapalibutan pa din ng proteksyon mula sa formation. Sinabi nga din ito na pag natapos ang ritual na ito ay yun na din ang oras ng iyong pagkamatay. Habang ang ating bida ay iniisip na wala na siyang sapat na oras upang hintayin pang tuluyang masira ang Snow Mountain, at kailangan na niyang gamitin ang pinakamalakas niyang atake upang sirain ang depensa ni Takashima at pigilan ang ritual. Inilubog nga ng ating bida ang K9 Corpse o Flying Sword niya sa Divine Water, at mabilis itong nagtungo kay Takashima upang atakihin ang ito, pero nakangiti lang naman ito at sinabing masyado kang tiwala sa sarili mo bata. Pero ilang sandali pa ay nag-crack ang kanyang depensa, kaya nagulat ito nang tumagos ang flying sword ng ating bida, pero binalot niya ng bloodline ang kanyang mga kamay upang sanggahin ito. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na maging ang pag-atake niyang ito ay napigilan ni Takashima, habang si Takashima naman ay iniisip na masyado nang nakakairita ang ating bida at dahil sa mga pag-atake at depensa nga na ginagawa niya ay nakukonsumo niya ang enerhiya mula sa formation. Kailangan pa nga daw niya ng mas madami pang tao bilang sacrifice para makapag-breakthrough siya. Kaya naman ginamit niya ang kanyang abilidad upang huliin at patayin pa ang iba nilang miyembro, habang ang ating bida naman ay iniisip na inaapuran ni Takashima ang ritual. Muli nga niyang ginamit ang isa pa niyang flying sword habang abala si Takashima sa pagdampat ng mga tao upang gawing sacrifice. Hanggang sa ilang sandali pa ay malapit nang tumama sa kanya ang flying sword ng ating bida, at napapaisip pa ito sa kung bakit dalawa ang flying sword niya at masyado itong mabilis. Iniisip nga din ito na pag tinamaan siya ng flying sword na ito ay siguradong manganganib ang kanyang buhay, pero kung iiwasan naman daw niya ito ay matatapos na ang formation o ritual. At bago pa man tuluyang tumaam sa kanya ang flying sword ng ating bida ay umiral ang takot nito na mawala ang kanyang buhay, at bigla nga itong naglaho sa kinatatayuan niya. Napilitan nga itong umalis sa sentro ng formation, dahilan upang unti-unting matigil ang ritual, kaya naman napamura na lang ito kasabay ng pagsuntok niya sa sahig. Inilabas nga nito ang buo niyang lakas habang nakatingin ng masama sa ating bida at iniisip na, hindi natapos ang ritual kaya ang kapangyarihan niya ay nananatili sa A Falls kung saan nasa pagitan siya ng A rank at peak ng B rank,
Matapos nga daw ang lahat ng trabaho at pera na ginastos niya dito ay hindi pa din siya nakapag-A-rank. Kaya naman papatayin niya daw ang ating bida na Sumire sa pangarap at lahat ng plano niya at inatake nga niya ito. Iniisip naman ng ating bida na hindi niya ito maiiwasan kaya tinipon niya ang Divine Water upang sanggahin ang pag-atake nito. Pero hindi sapat ang depensa ng Divine Water dahil sa masyadong mataas ang rank ni Takashima kaysa sa ating bida, dahilan upang makatanggap ito ng malubhang pinsala at sa pagbagsak nga niya ay iniisip ng ating bida na tila madudurog ang bawat buto at organs ng kanyang katawan. Halos hindi na nga nito maidilat ang kanyang mga mata nang mapansin na lumilipad si Takashima, at hindi daw ba ito ang senyales ng pagiging A-rank kaya naman nabigo daw siya upang pigilan ang pag-breakthrough nito. Pero ilang sandali pa ay sinabi niyang iba ang pakiramdam niya mula sa enerhiya na lumalabas kay Takashima, dahil masyado umano itong mahina kumpara sa enerhiya na nagmumula kay Nieting o sa dalawang matanda, kaya sigurado umano ang ating bida na hindi pa ganap na A-rank si Takashima.